Magluto daw po ako ni Ria. Nako, ito po'y kahilingan ng ilan sa mga kaibigan natin dito sa ating tambayan. So ito niluto ko. Magpapakulo po tayo ng tubig at magluluto mo tayo ng spaghetti. Lagyan nyo po ng asin ang inyong pasta. Ito po'y 4 tablespoons ng butter. Habang minemelt natin, lagyan natin ng 1/4 cup ng olive oil para hindi madaling masunog yung mantikilya nyo. Katamtaman lang po ang apoy habang tinutunaw natin. Habang ginagawa natin yan, lagyan na natin na 4 na piraso dikdik na bawang. Pagkatapos nyan, ilagay na po natin itong ating kamatis. Nakita nyo ang hiwa ko dun sa kamatis at napansin nyo ba walang buto. 2 malaking kamatis po ito pero tinanggal natin ang buto. Kung gusto nyo naman, combination ng sun-dried tomatoes at saka ng fresh tomatoes. Okay din yan. Lagyan na natin ng asin. Pagkatapos ng asin, paminta. Katulad nung una, lalagyan ko din po ng white wine. Kung meron kayo, kung wala, edi wala. O hayaan yung mag-evaporate yung alcohol from the white wine. Kung gagamit kayo. Isang maliit na pakete po ng sariwang kabute pero pwede na kayong gumamit ng nasa lata. Mas mura-mura yata yun eh. Yun na lang po ang gamitin nyo. Ilagay nyo lang sa huli at luto na yun. Marami pong tubig ang mushroom so make sure lutuin nyo na mabuti at ng malanta. Basta halo lang po kayo ng halo. Ganda nung mushrooms oh. Ganda ng kulay. 2 minutes po nating lulutuin ng mushrooms. Kung ayaw nyo pong maglagay ng hipon, pwede po kayo maglagay ng manok. Katamtamang laki po ito ng hipon na wala ng ulot, wala ng balat. Lutuin po natin ng madalian niya. Katulad din ng una, lagyan din natin ng maraming spinach. Pag walang spinach, dahon ng kangkong dahil pareho po ng texture yon, madaling malanta. Takpan natin hanggang malanta yung spinach. Sandali. Buksan ulit natin. Maglagay tayo ng konting kumukulong pasta water para madaling malanta kasi kinakailangang sabawan natin yung ating pasta dahil pag inilagay natin yung spaghetti sisipsipin po nung spaghetti yung kumukulong tubig na inilalagay natin ngayon. Haluin lang natin ng konti, takpan. Okay, narinig nyo yun, 1 minute. Hindi pa masyadong lanta yung ating spinach pero okay lang yun. Maglagay po tayo ng keso, kahit anong keso. Pagkatapos, kunin natin itong ating spaghetti. Luto na yan eh. Ilagay natin dito sa ating shrimp. Matutunaw na rin o malalanta na rin yung spinach. Abang inilalagay po natin itong ating pasta dito sa ating kasirola dahil mainit nga po yung ating pasta eh. So magsasama-sama nila at sandali lang yan eh. Luto na po yung ating spinach. Yung evaporated milk, kalahati lang. O halo lang ng halo. Alam nyo naman na ang pasta, mag-a-absorb yan ng tubig. So maya-maya lang, kahit nakikita nyo may konting sabaw-sabaw yan, mawawala. Tiyak na tiyak ko, yung iba sa inyo, tatawagin itong carbonara. O, ituloy na natin sa carbonara. Nakita nyo to, 2 itlog. Batihin nyo lang yung 2 itlog. Tapos, ilagay nyo yung konti ng spaghetti tsaka ng shrimp dito, sa itlog. Para maluto. Ulit. Para lang kung gusto nyo maging carbonara, pero kung ayaw nyo, tumigil na kayo dito. Okay na yan. Carbonara ba gusto nyo? Sige, mag-carbonara tayo. Tsaka nyo ngayon ibalik yung itlog at spaghetti dun sa inyong pan. Hinaan nyo ng mahinang-mahina yung apoy. Para lang hindi maluto ng kaunti yung ating itlog na inilagay nyo dahil itinuloy ko nga ng carbonara, di ba? Yan natin ng 1 cup ng parmesan cheese. Ang ginamit ko yung mura lang na nabibili natin sa regular grocery store, 1 cup. Parang pwedeng pakainin nito ang 8 tao. Dami eh. At naisip niyong gumawa ng pasta, noodles. Daan po kayo dito sa page ko, Shrimp and Creamy Carbonara Pasta. Nagustuhan niyo po sana o sa susunod, iba naman.